Ika-73 Kabanata. Ang makatarungang hatol ng Diyos. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan, at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan, at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan, at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat, at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan niyo na. Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para ako naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo, at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo, at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan, upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa.